Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Makabansa, Grade 3, Quarter 1, Week 5, Day 1. Layunin, na ilalahad ang mga pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad sa pamamagitan ng iba't ibang sining tulad ng pagguhit, paggawa ng simpleng graph, at pagkukwento, ayon sa tao at populasyon. Magpakita ng dalawang larawan. Unang larawan, lumang larawan ng komunidad. At ang ikalawang larawan ay mga kasalukuyang larawan ng komunidad. Ano-ano ang inyong nakita sa larawan A at sa larawan B? May pagbabago bang naganap? Ano ang mga ito? Ang tao ay isang nilalang na may kakayahang mag-isip, makaramdam at makipag-usap. Siya ay may katawan, isip at damdamin na ginagamit upang makisalamuha sa iba at gumawa ng mga desisyon sa buhay. Ang populasyon naman ay tumutukoy sa kabuuang bilang ng mga tao na naninirahan sa isang partikular na lugar, bansa o rehiyon sa isang takdang panahon. Ang graph ay paraan para madaling maunawaan at mabigyang kahulugan ang mga impormasyon. Ito ay ginagamitan ng mga simbolo. Basahin natin ang maikling kwento. Barangay Masagana, nagkakaisa. Sa isang maliit na bayan na dating tahimik at payapa, naroon ang Barangay Masagana. Dito naninirahan si Mang Pedro, isang magsasaka na kilala sa kanyang sipag at pagmamahal sa kanyang taniman ng gulay. Sa bawat umaga, nakikita si Mang Pedro na masigasig na nag-aalaga ng kanyang taniman upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ngunit isang araw, dumating ang mga balitang magkakaroon ng malaking proyekto sa kanilang bayan. Itatayo ang isang bagong residential subdivision upang magbigay ng mga bahay sa mga pamilyang naghahanap ng mas murang tirahan malapit sa lungsod. Sa simula pa lamang, naroon na ang agam-agam at pangamba sa mga residente kung ano ang magiging epekto sa kanilang pamumuhay. Sa loob lamang ng ilang buwan, nagsimula na ang pagpapatayo ng mga bagong gusali at bahay sa mga dating taniman at bukirin ni Mang Pedro. Dumami ang mga bagong residente na lumipat sa bayan at ang dating maluwag na mga kalsada ay unti-unting nagiging masikip. Nabawasan din ang mga taniman ng gulay ni Mang Pedro upang bigyang daan sa mga bagong tahanan. Napag-alaman ni Mang Pedro sa kanilang barangay ang sumusunod na datos ng kanilang populasyon. Ngunit hindi rin naiwasan ang mga hamon. Dumami ang basura sa mga kalsada at ang dating malinis na ilog ay unti-unting nagkaroon ng polusyon. Upang matugunan ito, nag-organisa ang barangay ng mga volunteer para sa regular na paglilinis ng kapaligiran. Nagtulungan ang mga residente upang mabawasan ang polusyon at maibalik ang kalinisan sa kanilang komunidad. Mga bata, ano ang pamagat ng kwentong binasa o pinakinggan? At ano ang hanap buhay ni Mang Pedro? Batay sa kwentong binasa o napakinggan, ano-ano ang mga pagbabagong naganap sa komunidad sa Barangay Masagana? Batay sa datos sa kwentong binasa, narito ang isang graph. Ilan ang bilang ng populasyon noong 2015? Ano ang napansin ninyo sa datos ng bilang ng populasyon?
Nagbabago ba ang isang komunidad? Batay sa inilahad na aralin, ano ang mga pagbabagong naganap sa komunidad? Gumawa ng isang simpleng graph batay sa datos sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Narito ang bilang ng mag-aaral sa paaralang elementarya ng Masagana. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Makabansa, Grade 3, Quarter 1, Week 5, Day 2. Naiisa-isa ang mga pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad sa pamamagitan ng iba't ibang sining tulad ng pagguhit, paggawa ng simpleng graph, pagkukwento, ayon sa kabuhayan. Pangkatin ang klase sa 4 na grupo at maghanda rin ng 4 na larawan. Para sa larawan A, tradisyonal na paraan ng pagsasaka. Para sa larawan B, pagtatrabaho mula sa bahay gamit ang teknolohiya tulad ng telecommunicating o work from home, freelance work at online jobs. Para sa larawan C, paggamit ng mga maliit na bangka at lambat para mangisda sa mga ilog, lawa o dagat. Sa larawan D, pag-unlad at paggamit ng teknolohiya para sa pagtuturo at pag-aaral tulad ng learning management system, educational apps at virtual classrooms. Ibigay ang larawan sa bawat grupo. Bubuuin ng mga bata ang larawang ginupit sa 6 na bahagi. Ang unang grupong makatapos sa pagbuo ng jigsaw puzzle ay bibigyan ng mataas na puntos. Sasabihin ng mga mag-aaral kung anong uri ng kabuhayang ito at tutukuyin kung ito'y makabago o makalumang kabuhayan. Ang kabuhayan, pananamit at libangan ay magkakaugnay dahil ang uri ng hanap buhay ng isang tao ay maaaring makaapekto sa kanilang pananamit at uri ng libangan. Halimbawa, ang mga nagtatrabaho sa opisina ay mga formal na pananamit at maaaring mas gusto ang mga libangan na may kinalaman sa pagpapahinga. Samantalang ang mga manggagawa sa bukid ay mas komportable sa kasuotang angkop sa kanilang trabaho at karaniwang libangan ay may kinalaman sa kalikasan. Kabuhayan, mga pinagkakakitaan o pinagkukunan ng pang-araw-araw na gastusin. Mga halimbawa ng pagbabago sa komunidad ayon sa kabuhayan. Noon, paggamit ng kalabaw o baka para sa pag-aararo sa bukid at karaniwang pagtatanim ng palay, mais at iba pang pananim. Paggamit ng mga maliliit na bangka at lambat para mangisda sa mga ilog, lawa o dagat. Paggamit ng tradisyonal na habihan para gumawa ng tela, banig at iba pang produktong yari sa seda o himaymay o seda ng abaka, ratan o iba pang materyales. Paggawa ng mga palayok at iba pang kagamitan sa kusina gamit ang putik o luwad. Tradisyonal na paraan ng pagsasaka sa pamamagitan ng pagkakaingin o slash and burn farming kung saan sinusunog ang kagubatan upang gawing taniman. Ngayon, pagtatrabaho mula sa bahay gamit ang teknolohiya tulad ng work from home, freelance work at online jobs. Pagtatag ng mga negosyo na nakabase sa teknolohiya tulad ng software development, apps, e-commerce platforms at iba pang tech-based solutions. Pag-unlad at paggamit ng teknolohiya para sa pagtuturo at pag-aaral tulad ng learning management system, educational apps at virtual classroom. Paglikha ng digital na content tulad ng videos, podcasts, vlogs at social media content. Pagbili at pagbebenta ng mga produkto at serbisyo online gamit ang e-commerce platforms.
Kabuhayan noon at ngayon. Noon sa bukid, buhay ay payapa. Mga magsasakay nag-aararo sa lupa. Sapat ang ani sa pang-araw-araw. Kahit simple, puso'y laging masaya at matibay. Ngayon ay nagbago, umunlad ang bayan. Negosyo'y dumami, trabaho'y nagdaan. Mga pabrika at tindahan, abala sa paggawa. Kita'y lumago, buhay ay nag-iba. Sa kabila ng progreso, may hamon na dala. Trapiko at polusyon sa lungsod ay problema. Ngunit may pag-asa sa tulong ng lahat. Pagbabago'y gaganda kung tayo'y magtutulungan. Kabuhayan noon at ngayon, magkaibang yugto. Ngunit aral ay iisa, sa puso'y totoo. Ang tunay na yaman hindi lang sa pera, kundi sa pagkakaisa, pag-ibig at pagkalinga. Mga bata, sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Basahin mabuti ang mga pangungusap sa bawat bilang at kahunan kung ito ay tumutukoy sa pagbabagong kabuhayan noon at ngayon. Sa inyong lugar na kinabibilangan, ano-anong naganap na pagbabago sa komunidad na nakatuon sa kabuhayan? Ilarawan ang mga ito. Lagyan ng check ang bawat bilang kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagbabago sa komunidad, sa kabuhayan at X naman kung hindi. Makabansa, Grade 3, Quarter 1, Week 5, Day 3. Layunin, natutukoy ang mga pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad sa pamamagitan ng iba't ibang sining tulad ng pagguhit, paggawa ng simpleng graph, pagkukwento, ayon sa pananamit. Pananamit ay tumutukoy sa mga damit o kasuotan na isinusuot ng tao upang takpan at protektahan ang katawan. Maaari din itong maglingkod bilang isang paraan ng pagpapahayag ng sarili, kultura at identidad. Ang estilo at uri ng pananamit ay nag-iiba-iba depende sa iba't ibang salik tulad ng klima, okasyon at personal na kagustuhan. Marami na ang binago sa panahong ito, lalo na sa ating pananamit na pang-araw-araw nating ginagawa. Isa sa salik ng pagbabago ng ating pananamit ay ang social media. Napapansin mo ba na kung ano ang usong damit ngayon ay ginagamit na ng karamihan?
Noon, ang pananamit nila ay napakahinhin. Sila ay balot na balot. Filipiniana ang katawagan sa kasuotan noong unang panahon na ngayon ay isang kasaysayan na lamang. Dahil kung ikay nakasuot ng Filipiniana sa panahon ngayon, iisipin ng mga tao ay may dadaluhan kang formal na pagdiriwang. Noong araw, ang mga kababaihan ay labis na mahinhin at balot ng kasuotan ang kanilang katawan. Noon, hindi pa uso ang internet at social media, at hindi pa uso ang sobrang maiksing suot. Sa panahon ngayon, ang laki na ng pinagbago pagdating sa pananamit. Ang isa sa dahilan nito ay ang pag-usbong ng social media, lalo na sa kabataan. Mga bata, sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Kulayan ng pula ang puso kung ang larawan ay nagpapakita ng pananamit noon at kulay berde naman kung hindi. Ang mga bata ay magbibidyo o magpapakuha ng larawan habang suot ang napiling kasuotan noon at ngayon. At ipapadala ang output sa messenger ng guro o ipapakita ito sa kanilang guro. Makabansa, Grade 3, Quarter 1, Week 5, Day 4. Layunin. Nasasabi ang mga pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad sa pamamagitan ng iba't ibang sining tulad ng pagguhit, paggawa ng simpleng graph, at pagkukwento ayon sa libangan. Ang libangan ay tumutukoy sa mga gawain o aktibidad na ginagawa ng isang tao sa kanyang libreng oras upang magbigay kasiyahan, magpahinga at mapasaya ang sarili. Halimbawa nito ay ang pagbabasa, panonood ng pelikula, paglalaro ng sports at pakikinig ng musika. Narito ang mga halimbawa ng pagbabago sa komunidad ayon sa libangan. Noon, tradisyonal na mga laro tulad ng patintero, luksong tinik, sipa, tumbang preso at piko. Pagpapalitan ng mga kwento, alamat at kasaysayan ng bayan. Sayawan tuwing pista o sa mga espesyal na okasyon, kadalasan sa plaza o sa gitna ng baryo. Isang laro sa mga handaan kung saan sinisikap ng mga bata na makuha ang mga nakasabit na premyo. Mga paligsahan at laro tuwing pista ng bayan tulad ng palo sebo,
agawang buko at karera gamit ang sako. Ngayon, ang paglalaro ng video games at online games ay naging sikat na libangan lalo na sa kabataan gaya ng Mobile Legends, The Guardian, PlayStations at iba pa. Ang mga serbisyo ng streaming tulad ng Netflix, YouTube at Spotify ay pinalitan ang tradisyonal na panunood ng TV, pakikinig sa radyo at pagbabasa ng dyaryo. Ito ay nagbigay daan sa kakayahang mag-access o gamitin ang isang serbisyo, nilalaman o produkto anumang oras ayon sa kagustuhan ng gumagamit nang hindi kinakailangang sumunod sa isang takdang oras o schedule na panunood at pakikinig. Pagdami ng pasilidad ng gymnasiums at fitness centers na nag-aalok ng modernong kagamitan at iba't ibang fitness programs tulad ng yoga, pilates at zumba. Ang mga tao ay sumasali o lumalahok sa mga Facebook groups, Reddit at iba pang online forums para pag-usapan ang kanilang mga libangan at interes. Dahil sa pandemya, naging sikat ang mga virtual concert at performances na maaaring mapanood mula sa sariling tahanan. Pangkatang gawain, ang mga mag-aaral ay papangkatin sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay magsasagawa ng mga tradisyonal na mga gawain. Pipili ng dalawang libangan mula sa tatsing, pagbabasa ng aklat, palosebo at karera gamit ang sako. Ang ikalawang grupo naman ay maglalaro ng mga makabagong gawain. Pipili ng dalawa sa ibaba na lalaruin, Mobile Legend, Roblox at The Guardians. Mga bata, sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. I-classify mo ako. Puriin ang mga larawan sa ibaba. Lagyan ng 1 ang kahon kung ito ay makaluma at 2 naman kung ito ay makabagong libangan. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!